Sapagat ngayong gabi may bago po tayong serye. Ito po yung pangatlong pag-aaral natin patungkol sa banal na espiritu. Napag-aralan natin nung nakaraang 2 Sabado ang patungkol sa persona ng banal na espiritu bilang Diyos. Ang pangalawa natin na pag-aaral ay sinundan ng patungkol sa pagka-Diyos o deity of the Holy Spirit, na ang banal na espiritu ay kapantay ng pagiging Diyos ng Diyos Ama at ng Diyos Anak na si Jesus. At para sa ikatlo nating pag-aaral ngayong gabi, pag-uusapan natin yung the ministry of the Holy Spirit, yung ministeryo ng banal na espiritu. At tunay nga po ang banal na espiritu ay kumikilos sa buhay ng mga taong nagsisi at nanampalataya kay Kristo, maging sa mga hindi pa nananampalataya, upang usigin ang kasalanan. At sa lahat ng mga kaloob ng Diyos na ating pong pag-aaralan ngayong gabi, ito po ay sumentro sa gifts ng ministry of the Holy Spirit are part 3 ng ating pong pag-aaral. Pag-uusapan natin yung mga kaloob ng banal na espiritu. Ngayon, ano po ang layunin o ministeryo ng banal na espiritu? Number 1, ang ministeryo ng banal na espiritu ay upang usigin ang mga kasalanan ng tao. Una, may ginawa siya sa puso ng lahat ng tao, sa lahat ng dako. Sinabi ni Jesus sa mga alagad na isinugo niya ang banal na espiritu sa mundo upang kanyang sumbatan ng banal na espiritu ang sanlibutan tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa paghahatol. Yan po ay nabanggit sa 1 chapter 16 verse 7 to 11. Ito po yung nag-uusig ang banal na espiritu sa kasalanan ng tao. Basahin po natin sa John chapter 16 verse 7 to 11. Ito po ang sabi ng Biblia. Pero ang totoo, para sa ikabubuti nyo ang pag-alis ko, sabi ni Jesus. Dahil hindi paparito sa inyo ang tagatulong kung hindi ako aalis. Pero kapag umalis na ako, ipapadala ko sa inyo ang banal na espiritu. Pagdating niya, ipapakita niya sa mga taong makamundo na makasalanan sila at ako na may matuwid. At ipapakita rin niya na hahatulan sila ng Diyos. Verse 9, ipapakita niya sa mga tao na makasalanan sila dahil hindi sila sumasampalataya sa akin, kay Kristo. Verse 10, ipapakita din niya na ako ang matuwid dahil pupunta ako sa Ama at hindi nyo na makikita. Verse 11, ipapakita rin niya sa kanila na hatulan sila ng Diyos dahil hinatulan na si Satanas na siyang naghari sa mga taong makamundo. Ano po ba yung taong makamundo? Ito po yung mga taong lumalakad sa kasalanan na hindi natatakot sa Panginoon. Ang bawat tao sa mundo ay may mga kaalaman sa Diyos. Ito po ay tinatawag na God consciousness. Aminin man nila o hindi, ang banal na espiritu ang naglalapat ng katotohanan ng Diyos sa isipan ng lahat ng tao dahil upang kumbinsihin sila sa pamamagitan ng timbang at sapat na pangangatwiran na sila ay makasalanan. Ang pagtugon sa komunikasyong ito ang nagdadala sa tao sa kaligtasan. Ibig sabihin po, ang banal na espiritu ang siyang mangungusap sa puso at konsensya ng tao upang siya ay manumbalik sa Diyos. Ayon sa Proverbs chapter 20 verse 27, ito po ang sabi ng Biblia. The spirit of man is the candle of the Lord, searching all the inward parts of the belly. Ang tao po ay binubuo ng body, soul, and spirit. Ano po yung hininga ng Diyos ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Nagkaroon siya ng tinatawag na body and soul and spirit. Yung spirit po doon sa soul, ito po yung kinakausap ng Diyos, kinakausap ng banal na espiritu. Ito po yung intellect, yung po yung thoughts ng tao, yung puso na nag-iisip. Yan po ang kinukonvict ng banal na espiritu. At para ang tao ay makonvict ng banal na espiritu, kinakailangang mahayag at marinig ng tao ang salita ng Diyos. Ang sabi sa Romans chapter 8 verse 16, ang banal na espiritu at ang ating espiritu, maliwanag po ang sabi ng Biblia, ang banal na espiritu at ang ating espiritu, ang ating katawan ay binubuo ng body, soul, and spirit. So kinakausap
Ang banal na espiritu at ang ating espiritu ay parehong nagpapatunay na tayo'y mga anak ng Diyos. The word spirit here ay tumutukoy sa konsensya ng tao na nakakaalam ng tama at mali. Ito ang kinakausap ng Diyos at inuusig ng banal na espiritu, kaya napakahalagang mabasa at marinig ang salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi sa Biblia sa Hebrews chapter 4 verse 12, "For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart." Iniisip pa lang ng tao ang isang bagay na masama na lumikha sa kanyang puso para siya ay mainggit, magalit, mainis, sa kanyang kapwa. Ito po ay alam na ng Diyos at alam na ng banal na espiritu. Kaya naman ang banal na espiritu, kukonsensyahin niya yung taong nag-iisip ng masama. Hindi tama ang gagawin mo. Kukonvict siya ng Holy Spirit. Yun po ang trabaho ng banal na espiritu. At mangyayari yon na siya ay makonvict sa kanyang konsensya. At ang pinakamahalagang bagay na dapat na masabi din sa tao ay ang salita ng Diyos, sapagkat sa pamamagitan ng salita ng Diyos, maluwag at malayang makakakilos ang banal na espiritu. Ang gamit ng salita ng Diyos ay dividing asunder. Siya po yung naghahati, nagbibiyak ng kaluluwa at espiritu. Naghihiwa sa puso ng tao upang mapaghiwalay ang tama at mali at lumitaw ang katotohanan. Kasi po may mga tao pong hindi aamin ang kanyang kasalanan malibang siya ay mahuli. Wala po sa taong nagsasabi ng kasalanan niya kaagad-agad. Kasi po natatakot siyang aminin ang kanyang pagkakamali. Kaya kapag siya ay kinonsensya ng banal na espiritu, siya po ay magkakaroon ng tinatawag na conviction. Aamin siya sa kanyang pagkakamali. Kaya sa pamamagitan ng banal na espiritu, bibiyakin ng banal na espiritu ang kaisipan at puso at kaluluwa ng tao para aminin ang kanyang pagkakamali. Ngayon, binanggit dito, dividing asunder of soul and spirit, dividing asunder of joints and marrow. Tumatagos hanggang sa kaloob-looban at kalamnan ng konsensya ng tao. Alam nyo, meron pong tao na napakahirap mapaamin sa husgado sa kanyang ginawang kasalanan. At sa kanyang pagtatago ng kanyang kasalanan, dumating sa punto ng kanyang buhay na siya po ay kinonsensya ng Diyos. Ang pinakamabisang abogado, na para ang isang taong makasalanan, nagtatago ng kasalanan, ay magsabi ng katotohanan, ito ay yung kanyang konsensya. Paano kung wala ng konsensya yung tao? Nasanay na sa pagkakasinungaling, sanay na sa paggawa ng masama. Meron pong Diyos. Hindi siya makatatago sa Diyos. At kapag tayo po ay nanalangin sa Diyos, yung taong nakagawa sa atin ng mali, bagamat ayaw nating gumanti, mainis sa taong yun, ipapanalangin natin siya. At sa pananalangin natin sa Diyos, kikilos ang Diyos para sa taong yun na nagkasala sa iyo, sa atin. Nakukonsensyahin siya ng Diyos at aaminin niya sa kanyang sarili na siya ay nagkasala. Ganun po kumikilos ang banal na espiritu. Kaya hindi lang po siya dividing asunder of soul and spirit, hindi lang siya dividing asunder of joints and marrow, discerner of the thoughts and intents of the heart. Bago pa man umaksyon ang tao sa kanyang iniisip, naglagay na ang Diyos ng paghadlang sa tao sa kanyang mga gagawin. Kinukonsensya siya ng Panginoon. Ayon sa Biblia, sa Proverbs chapter 16 verse 1 to 5, ito po ang nakasulat. The preparation of the heart in man and the answer of the tongue is from the Lord. All the ways of a man are clean in his own eyes, but the Lord waiteth the spirit. Tinitimbang ng Diyos yung ating pagdidesisyon kapag ito ay ibinigay natin sa Panginoon. Ang sabi sa verse 3, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Naranasan nyo ba yung nag-iisip kayo ng isang bagay tapos nag-iisip ka kung tutuloy mo ba ang isang bagay na gagawin mo o hindi mo itutuloy?
no? Nag-aalanganin ka kung itutuloy mo ba yung pagdedesisyon, pagbili ng bahay o anumang bagay o yung mga iniisip mo pa lang, no? Ngayon, para ikaw ay maging payapa sa iyong didesisyonan, kinakailangan manalangin ka sa Panginoon. Panginoon, tama ba itong gagawin ko? Tulungan mo ako. Magkakabayaran na kami ngayong araw na ito. Kung hindi mo kalooban na mangyaring ang bagay na ito, hadlangan mo, Panginoon, walang matuloy na pagbabayaran, kundi mahadlangan yung aming pong transaksyon. Kapag pinanalangin mo yun sa Panginoon, tinitimbang ng Diyos. Kasi alam ng Diyos na ayaw mong magkamali. Alam ng Diyos na gusto mo ay tama. At ayaw mong masaktan ang tao na kausap mo. Kaya kikilos ang Panginoon. At kapag sinabi ng Diyos na hindi kalooban, hindi nangyayari ang isang bagay. Pero pag kalooban ng Diyos, napangyayari ang isang bagay. Sapagkat yan ang sabi sa Biblia, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. The Lord hath made all things for himself, yes, even the wicked for the days of evil. Everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord. Though hand join in hand, he shall not be unpunished. Kaya, nawag po tayong magkakaroon ng tinatawag na pagmamalaki o pagmamayabang sa ating Panginoon. Sapagkat sa pagmamalaki at pagmamayabang ng tao sa Panginoon, sa bandang huli siya po ay mapapahiya. Ngayon, nakita natin ang pagkilos at pag-usig ng banal na Espiritu, yung kanyang ministeryo sa lupa. Pangalawa naman, yung nagselyo, no, ang banal na Espiritu sa mga naligtas. Paano sinelyuhan? Sabi sa Ephesians 1:13, kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan, ang magandang balita kung paano kayo ay naligtas sa pananampalataya ninyo sa Kanya. Ibinigay niya ang banal na Espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda ng pagmamay-ari na niya kayo. So, ibig sabihin, yung banal na Espiritu ay nananahan lamang doon sa mga taong totoong nagsisi ng kanyang kasalanan, inamin niya sa Diyos ang kanyang kasalanan, at tinanggap niya si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Pagkatapos niyang gawin ang mga bagay na ito, na siya ay nagsisit na ng palataya kay Kristo, at tinanggap niya si Kristo, ang banal na Espiritu ay mananahan sa taong ito. At siya po ay seselyuhan ng banal na Espiritu na nagpapatunay na itong taong ito, Panginoon, ay iyon ng anak. Ganun po ang ginagawa ng banal na Espiritu. At hindi natin yan natutunan sa ating pong pinanggalingan. Sapagkat ang alam natin, ang banal na Espiritu araw ay isang puwersa lamang. Pero ang banal na Espiritu ay hindi isang puwersa, kundi siya po ay isang persona na nananahan sa puso at kaluluwa ng isang taong nanampalataya kay Kristo. Ayon sa Romans chapter 8, verse 14 to 16, ang mga taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Yan, maliwanag po yan. Kapag ang isang tao ay pinapatnubayan ng banal na Espiritu, siya po ay tinawag na mga anak ng Diyos. At ang Espiritu na tinanggap ninyo ay hindi kayo inalipin upang muling matakot. Sa halip, ginawa kayong mga anak ng Diyos. Ngayon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, matatawag na natin ang Ama na Diyos. Kapag ka po ang isang taong nanampalataya kay Kristo ay pinanahanan ng banal na Espiritu, siya po ay mayroong kapangyarihang tumawag kay God the Father ng Abba, Father. Maliwanag po ang sabi ng Biblia. May karapatan na po tayong tumawag ng Diyos ko, Panginoon. Ngunit yung mga taong hindi pa nananampalataya at hindi pa naselyuhan ng banal na Espiritu, wala siyang karapatan na tumawag kay God the Father. Sapagkat ang sabi sa Biblia, sa John chapter 8, verse 44, ito po ang sabi sa Biblia, nung tayo po ay makasalanan at hindi pa tayo nananampalataya kay Kristo, tayo po ay alipin ng kasalanan at ang nagmamay-ari ng ating buhay ay walang iba kundi si Satanas, sapagkat siya po ang ama ng mga makasalanan. Ito po ang sabi sa Biblia, kayo ay sa inyong ama, Diablo, ang mga masasamang hangarin ng inyong ama ang nais ninyong gawin.
Siya ay mamamatay tao, buhat pa ng pasimula. Siya ay hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita sa ganang kanya. Siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. Ang ibig pong sabihin, lahat po ng mga taong nagmana ng kasalanan kay Eva at Adan na minana po natin, tayo po ay nagkaroon ng minanang kasalanan at naging makasalanan. Subalit dahil sa pag-ibig at presensya ng Panginoon, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo na siyang lumagay sa ating pong buhay. Siya po ay namatay doon sa krus upang ang lahat ng sa kanya ay nagsisit na ng palataya ay pinagkalooban ng Diyos ng karapatang maging anak ng Diyos. Paano po mangyayari po yun na tayo ay magiging anak ng Diyos at tatawagin natin ng God the Father ng Abba, Father? Ito po ang sabi sa John chapter 1, verse 12 to 13. Ito po, kung meron po kayong Biblia, pwede nyo po akong sabayan. Ito po ang sabi sa John chapter 1, verse 12 to 13. Datapwat ang lahat ng tumanggap sa Kanya, kay Jesus, ay binigyan niya ng kapahamalaan, maging mga anak ng Diyos. Sila ay ang mga sumampalataya sa Kanyang pangalan, kay Jesus. Ipinanganak sila hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao. Sila ay pinanganak mula sa Diyos. Ibig sabihin, ito pong taong ito ay nanampalataya kay Kristo at tinanggap si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas, at tinawag siyang anak ng Diyos. Dati anak ng Diablo, ngayon ay anak na ng Diyos. So, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos, sapagkat may anak ang Diablo at may anak ang Diyos. Iyon po ang sinabi ng Biblia. At para maging anak ng Diyos ang isang taong makasalanan, kinakailangan niyang pagsisihan ng kanyang kasalanan at manampalataya kay Kristo. Yan po yung tinatawag na be born again. Kinakailangan ang tao ay maipanganak na muli. Hindi sa kapanganakang pisikal, kundi sa kapanganakang espiritual. Sapagkat lahat po ng tao pag namatay ay meron pong dalawa lang pupuntahan. Kung hindi langit o impyerno. Saan ka lulugar sa dalawang yon? Kung hitinanggap mo si Kristo at nanampalataya ka, ang tungo ng iyong kaluluwa ay patungo sa langit. Ngunit kapag tinanggihan mo, ang pagkilos ng banal na espiritu, tinanggihan mo ang pag-asang ibinibigay ni Jesus. At ang taong makasalanan na tumanggi sa biyaya at presensya ng Panginoon ay pupunta sa impyerno. Wala pong purgatorio. Maliwanag po yan. Hindi po nagpapabayad ang Diyos upang ang tao mapunta sa langit. Nung siya po ay nabubuhay, binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na aminin niya ang kanyang kasalanan. Pero kapag ang taong yun tumanggi sa biyayang binibigay ng Diyos at siya ay namatay, hindi po pwedeng ipagdasal ang kaluluwa ng taong yun, sapagkat wala po siyang magiging lisensya hindi siya makapupunta sa langit malibang siya ay nanampalataya. Kaya habang buhay pa ang isang tao, binibigyan na ng Diyos ng pagkakataon, sapagkat kapag ang taong yun ay tumanggi at hindi nanampalataya kay Kristo, pag siya ay namatay, hindi siya makapapasok sa langit. Papunta po siya sa impyerno. Hindi ko po tinatakot ang tao, kundi yan po ang ayon sa Biblia. Nakasulat po yan, sapagkat ang sabi sa Revelation chapter 3, ayon po ang sinabi dito sa Biblia. Ito nga po ay binubuksan ko. Buksan natin sa Revelation para lubos nating maintindihan kung bakit ganito na lamang binibigyan tayo ng Diyos ng importansya na malaman natin ang katotohanan. Ayan po. Ang sabi sa Biblia, sa Revelation chapter 20, verse 14, ito po, at saka 15. Tinapon ng Diyos ang kamatayan at Hades sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Ibig sabihin po, may dalawang kamatayan ng tao. Mamamatay po siya sa pisikal niyang katawan, ibabaon sa lupa, ililibing. Subalit yung kaluluwa niyang umalis, saan to pupunta? Ang sabi sa Biblia, itinapon ng Diyos ang kamatayan at Hades sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, at ang sinumang hindi masumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawang apoy. Kapag ang isang tao po hindi na isulat yung kanyang pangalan sa aklat ng buhay, ibig sabihin, nung siya ay nabubuhay, hindi siya nanampalataya kay Kristo. Kaya ang kanyang kaluluwa ay tatapon sa dagat-dagatang apoy. At ang kasama niya sa dagat-dagatang apoy, ayon sa Revelation chapter 20, ay ang demonyo, si Satanas.
Kaya ang sabi ng Biblia dito sa Romans chapter 8, no, verse 16, ang banal na espiritu at ang ating espiritu ay parehong nagpapatunay tayo ay mga anak ng Diyos. Ang katawan ng tao ay binubuo ng body, soul, and spirit. Ang espiritu ng tao ay naglalaman ng konsensya na nag-uudyok gawin ang tama at mali. Kapag ang isang tao makasalanan at nampalataya kay Jesus na banal na espiritu ay mananahan sa espiritu ng taong ito. Pagkatapos nating maranasan ang kaligtasan at mapabilang sa pamilya ng Diyos, ang banal na espiritu ay magtutulak sa atin at magtuturo sa atin gawin ang mga bagay na mabuti, at ikinikilos din ng banal na espiritu ang kanyang sarili sa atin upang tayo, no, ay kanyang aliwin kapag tayo ay nalulungkot, tayo ay gabayan sa mga desisyong ginagawa natin, at kapag tayo ay nananalangin sa Ama, ang banal na espiritu ay tinuturuan tayong manalangin. At inaaliw tayo ng banal na espiritu hindi lamang sa kalungkutan, maging sa mga matitinding pagsubok sa buhay. At sumasa atin ang banal na espiritu. Ito po ay tunay na sinabi ng Biblia nung si Kristo ay bago umakyat sa langit. Ang sabi niya sa mga disipulo, bababa ang banal na espiritu at siya ang magtuturo sa atin ng lahat ng mga bagay patungkol kay Jesus. No? At ang banal na espiritu ay permanenteng naninirahan sa puso ng mga taong nanampalataya kay Kristo. Kaya po yan ang pagkilos ng banal na espiritu. No, una, siya po ay ang banal na espiritu ay nag-uusig sa kasalanan ng tao. Pangalawa, ang banal na espiritu ay nagseselyo sa mga taong nagsisi at nanampalataya kay Kristo. Pangatlo, ay nagpapaunawa ang mga bagay, no? Nagpapaunawa ang banal na espiritu ng mga bagay patungkol sa Diyos. Ang isa sa mga gawain ng banal na espiritu bilang tagapagpahayag ng katotohanan, no? At dahil sa kanyang presensya, tayo ay binibigyan ng banal na espiritu ng kapangyarihan at kalakasan upang ibahagi natin, no, ang patungkol sa Diyos. Kaya ang sabi sa Acts chapter 1 verse 8, no, sa mga gawa, no, ito po ang sabi ng Biblia. Nung si Kristo ay umakyat sa langit, ang sabi niya sa Acts chapter 1 verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag dumating na sa inyo ang banal na espiritu, kayo ay magiging mga patotoo sa akin sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at sa pinakamalayong bahagi ng lupain. No, ang una nating dapat bahagian ng salita ng Diyos ay yung ating Jerusalem, ay ang ating pamilya. Yan po yung ating dapat maging ministry, no? Sa tulong at gabay ng banal na espiritu, tayo po ay bibigyan ng kapangyarihan ng banal na espiritu upang tayo ay mayroong lakas sabihin sa ating mga asawa, sa ating mga anak, sa ating manugang, sa ating biyanan, sa lahat ng mga taong pinapakilala sa atin ng Panginoon, na may bahagi natin ang mabuting balita, ang pagliligtas ni Kristo. Kaya kung tayo po ay nanampalataya na kay Kristo, tayo po ay anak na ng Diyos, huwag po tayong maging maramot, no, sa katotohanan ibinigay sa atin ng Diyos. Hingin natin sa banal na espiritu, Panginoong Jesus, sa banal na espiritu, ako po ay lumalapit sa inyo. Tulungan mo ko, bigyan mo ko ng kalakasan upang ibahagi ko ang pagliligtas na ginawa mo po sa akin, sa aking asawa, sa aking mga anak. Kailangan po tayong tumayo sa katotohanan. Sapagkat kung tayo lamang ang pupunta sa langit at maiiwan yung ating mga anak, ang ating asawa, nakakalungkot naman po yun. Sapagkat tayo pupunta sa langit pero ang ating asawa at ang ating mga anak, kamag-anak, mga kapatid, papunta sa impyerno. Ito ang dahilan kung bakit ibinabahagi ko sa inyo ang salita ng Diyos at sinasabi ko po sa inyo na dalhin po ninyo ang inyong mga anak, ang inyong asawa, ang inyong mga kapatid na makapakinig ng salita ng Diyos, sapagkat darating po ang panahon na hahanapin ng tao ang salita ng Diyos pero walang salita ng Diyos na marinig ang tao. At kapag dumating yun, saka sasabihin ng taong, sana nung meron pang nangangaral ng salita ng Diyos, nakinig ako at ginawa ko yung sinasabi ni Brother Abel na sinabi ng Biblia na itinuro sa amin na ang tao ay hindi makapupunta sa langit malibang siya ay magsisit manampalataya kay Kristo. Hindi po tayo nagbibiro sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ako po bilang inyong tagapagturo ay nagtuturo kung paano ako ay naligtas, na siya ring ibinabahagi ko sa inyo upang ang mga mahal po ninyo sa buhay ay madala ninyo sa Panginoon. Sila po ang una nating Jerusalem. Bago po tayo mag-share ng salita ng Diyos sa ibang mga tao, unahin natin ang ating pong pamilya.
Hindi po masamang mag-share sa mga ibang tao. Talagang nandudun ka na sa trabaho o kung saan ka man, ibahagi mo ang pagliligtas ni Kristo na ginawa sa atin. Ngayon, unahin natin yung ating asawa. Nakakalungkot kung tayo mismo ay hindi nagpapahalaga sa pangangaral at sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay. Sasabihin nila sa atin, bakit hindi nyo kami binigyan ng salita ng Diyos? Bakit mas inuna nyo pa yung ibang tao kaysa kami na iyong malapit na dugo, anak, asawa, kapatid, kamag-anak? Kaya wag po nating ipagmaramot ang salita ng Diyos, no? Kaya ang banal na espiritu ay mangungusap at mangungusap, ipapaunawa niya, no? Ang ng banal na espiritu ang patungkol sa Diyos. At ang sabi sa 1 Corinthians chapter 12 verse 3, kaya gusto kong malaman ninyo na walang taong pinatnubayan ng espiritu ng Diyos ang magsasabi sumpain si Jesus, at wala rin taong makapagsasabi na si Jesus ay Panginoon at kung hindi siya pinapatnubayan ng banal na espiritu. Kaya ang banal na espiritu ang kumukumbinsi sa atin sa pagka-Diyos ni Kristo at sa kanyang pagkatawag sa tao, sa kanyang pagiging tagapagligtas, sa kanyang paghihirap at kamatayan, sa kanyang pagkabuhay na muli at pag-akyat sa langit, sa kanyang pag-upo sa kanang trono ng Diyos Ama na siyang ating magiging hukom pagdating ng panahon. Kaya yung banal na espiritu, siya po ang magtuturo sa atin ng mga bagay patungkol sa Diyos. Kaya po mahalagang nababasa po tayo ng Biblia. Uulitin ko po, hindi po tayo puro panalangin lamang. Dapat po tayo ay nagbabasa ng Biblia. Kung wala pa po kayong Biblia, pwede po kayong pumunta sa mga bookstore, pwede kayong bumili ng maliit na Bible na Tagalog, kung Tagalog ang gusto mo o anong version ang gusto mo. Magbasa po tayo ng Biblia, sapagkat kung ang ating katawan ay pinakakain natin 3 times a day para lumakas ang ating katawan, dapat din po ang salita ng Diyos ay kumakain din ng tao. Ito po yung pagkain espiritual. Kaya nga sabi ni Kristo, ang tao hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Sapagkat ang humaharap sa problema ay hindi ang physical lamang, kundi ang ating inner, yung ating espiritu. At kapag pinakain natin ang espiritu natin ng salita ng Diyos, ang espiritu natin ay lumalakas at inaharap niya ang mga pagsubok na kasama ang Panginoon. Kaya hindi siya na-stress, hindi siya nade-depress, hindi siya nadi-disappoint, kasi ang banal na espiritu ang siyang tumutulong sa atin upang mapaglabanan ang mga pagsubok at mga tukso sa buhay. Ngayon, pang-apat, bilang panghuli, ay ang banal na espiritu ay nagbibigay ng mga kaloob. Ang isang gawain ng banal na espiritu ay tagapagbigay ng mga kaloob. Magkaiba po yung talent at saka yung gifts. Yung talent po, it is a result of something that already comes in your genetics or from a training or something. Pero yung spiritual gift, ito ay the result of the power of the Holy Spirit. Ngayon po, may mga tao pong minsan na ganito ang sinasabi. Alam mo, yung taong yan ay magaling kumanta. Balang araw yung taong yan na magaling kumanta at naging born again, kakanta yan sa Panginoon at gagamitin siya mightily sa pagkanta. Ngayon, minsan, hindi po nangyayari po yun. Kasi meron po akong mga kilala na dati po siyang mang-aawit nung siya po ay hindi pa Kristiyano. Pero nung siya po ay naging Kristiyano na, binigyan siya ng Diyos ng gifts sa pangangaral ng salita ng Diyos. Nakalimutan na niya yung pag-awit. Bagamat marunong siyang umawit sa Panginoon, ay naawit niya at umaawit siya, pero hindi siya doon tinawag ng Banal Espiritu. Tinawag siya ng Banal Espiritu upang mangaral ng salita ng Diyos at siya po ay naging pastor. Kaya minsan yung ating talent, ito ay genetic. Minana natin nung tayo ay ipinanganak, ay talagang napakagaling ng talento ng taong ito. Pero yung talent na yun, pwedeng gamitin ng Diyos into His glory. Kaya lang iba yung pagkilos ng Banal Espiritu. Ito po ang sabi ng Biblia patungkol sa mga kaloob ng Banal na Espiritu sa 1 Corinthians chapter 12 verse 1 at saka 4 to 11. Ngayon, mga kapatid, nais kong maunawaan ninyo ang tungkol sa mga kaloob ng Banal na Espiritu. Ayan, isa-isahin po, ano po yung mga regalo o kaloob ng Banal na Espiritu. Verse 4, may iba't ibang tayong kaloob, ngunit iisa lang ang Espiritong pinagmulan nito.
Verse 5, may iba't ibang paraan ng paglilingkod, ngunit isa lang ang Panginoong pinaglilingkuran natin. Iba't iba ang pinapagawa ng Diyos sa atin, ngunit iisa lang ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kakayahang gawin ang mga ito. Ang bawat isa ay binigyan ng kakayahan na nagpapakita na sumasa kanya ang banal na espiritu upang makatulong siya sa kapwa niya mananampalataya. A gift of encouragement. Sa isa ay pinagkaloob ng Espiritu ang kakayahang maghayag ng kaalaman tungkol sa Diyos, no? At sa isa naman ay ang kakayahang unawain ito, interpreter. At iba naman ay pinagkalooban ng Espiritu na malaking pananalig sa Diyos, yung gift of faith, no? At ang iba naman ay binigyan ng kakayahang magpagaling, no? Meron tayong regalo na binigay ang banal na Espiritu na kaya nating magpagaling ng sakit. Ang iba ay pinagkalooban ng Espiritu ng kakapangyarihang gumawa ng mga himala. At ang iba naman ay binigyan ng kakayahang maghayag ng mensahe ng Diyos. Meron naman pinagkalooban ng kakayahang makakilala kung ang kapangyarihan ng isang tao ay mula sa banal na Espiritu o sa masamang espiritu. No, meron siyang gift na ganoon. Sa iba ay pinagkalooban ng kakayahang magsalita ng iba't ibang wika na hindi nila nauunawaan, at sa iba naman ay kakayahang magpaliwanag ng sinasabi ng mga wikang yon. Na kailangan kung may nagsasalita ng speaking in tongues, dapat meron ding interpreter. Ano po? Ngunit iisang espiritu lang ang nagbibigay ng lahat ng ito at ipinamamahagi niya sa bawat tao ayon sa kanyang kagustuhan. Ang isa pang gawain ng banal na espiritu ay tagapagbigay ng kaloob. Inilalarawan sa 1 Corinthians yung mga bagay na ito na kung saan ay iba-iba ang pagkatawag ng banal na espiritu sa atin. At sundan natin ng ating pong pinakapangwakas na ang banal na espiritu ay nagbibigay din ng bunga. Nagbibigay ng bunga. Good fruits. Ngunit, ang sabi sa Galatians 5:22-23, ngunit ito ang bungang makakita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na espiritu: pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinanuhan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Ibig sabihin po, bukod sa ang banal na espiritu ay nagbigay ng mga kaloob sa atin upang magamit tayo ng Diyos, meron din pong tinatawag na bunga ng Espiritu, at yan po yung nagaganap sa ating buhay. Natututunan po nating magpatawad, umunawa ng kapwa, mamuhay ng may malinis na buhay, hindi tayo nandaraya, hindi tayo nang iisa, hindi tayo nang iinis, no? Meron po tayong kagalakan sa lahat ng ating mga ginagawa sapagkat ito po'y kaloob ng Panginoon, at meron po tayong pagtitiis, no? Marunong po tayong magtiis, hindi po tayong taong reklamador na ito lang ba? Bakit ganito lang? Di ba? Ibig sabihin, meron po tayong binigyan tayo ng banal na espiritu na matuto tayong magkaroon ng kahinanuhan, pagtitiis, no? At pag-aantay. Dati, nung hindi pa tayo nananampalataya kay Kristo, ayaw nating mag-antay. Naiinis tayo kapag tayo ay nag-aantay. Gusto natin ngayon na. Pero nung tinanggap natin si Kristo at nanampalataya tayo, nanahan ng banal na espiritu, tinuturuan tayo ng banal na espiritu na matutong mag-antay, matutong magtiis. Sapagkat yan po yung mga bunga ng banal na espiritu: kagandahang loob at katapatan, kahinanuhan, at pagpipigil sa sarili. Kung meron po tayong banal na espiritu, marunong kinokontrol tayo. Nakokontrol tayo ng banal na espiritu para wag magalit. Makokontrol tayo ng banal na espiritu para wag gumawa ng anumang mga bagay na labag sa Panginoon. Ngayon, ang lahat ng ito ay ginagawa ng banal na espiritu upang lubos na mapapurihan natin ang Panginoon. Kaya sa pinag-aralan natin ngayong gabi, nakita natin ang importansya ng pagkilos ng banal na espiritu. Nawa ay nakatulong po itong mensaheng ito upang tayo mapalago sa ating espiritual, at tayo po ay mananalangin. Paunahan tayo ni Jay. Jay, paki-closing sa ating pag-aaral ngayong gabi. Tayo po ay manalangin. Lord Jesus Christ, maraming salamat po at kami nagsama at nagtipon-tipon upang mag-aral ng iyong salita. Lord Jesus Christ, kayo na po ang gumabay sa amin sa bawat isa, sa bawat pagsubok namin sa buhay. Ingatan niyo po kami. Maraming salamat po, Panginoon, at nagsama-sama po kami at sa mga tutunan po namin ng araw na to. Lord Jesus Christ, ito po ang aking dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen po. Amen. Salamat po, at Panginoon, ngayong gabi, nais ko pong ilapit sa iyo ang kaluluwa ng bawat isa.
Kung meron pa po dito na hindi mo pa tinatanggap si Jesus, hindi mo pa alam kung saan pupunta ang iyong kaluluwa pag ikaw ay namatay. Ito na yung pagkakataon upang makamit mo ang biyayang ipinagkakaloob ni Kristo. At kung nais mong gawin yan, pwede kang sumunod sa panalangin ito. Panginoong Jesus, ako po ay lumalapit sa iyong presensya. Inaamin ko ako'y makasalanan. Patawarin niyo po ako tugasan ng banal na dugo ng Panginoong Jesus. At ako po'y nananampalataya sa iyong ginawa doon sa krus na ikay namatay at nabuhay na muli pagkaraan ng ikatlong araw. At dahil dyan ako po ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya Panginoong Jesus, ako po ay lumalapit sa iyo, humihingi ng kapatawaran, patawarin niyo po katugasan ng banal na dugo ng Panginoong Hesus at binubuksan ko ang aking puso, manahan ka sa aking puso at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po o Diyos sa buhay na wala hanggang pinagkaloob niyo po sa akin. At tulungan niyo po ako mamuhay ayon sa iyong kabanalan. Sa gabing ito, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa, pagpalain niyo po ang kanilang mga kalusugan, hanap buhay, negosyo, ano man po ang kanilang mga hinihingi sa iyo, Panginoon, ikaw po magbigay kasagutan, kagalingan sa anuman po may mga karamdaman at tulungan niyo po sila sa kanilang pong mga hinihingi sa iyo, Panginoon, upang lalo nilang makilala na ikaw ang Diyos na tapat at sumasagot sa aming pong mga panalangin. Salamat po sa bawat isa, pagpalain po tayo ng ating Panginoon at muli binabalik po namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng kapurihang ito at pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Okay, salamat po at